Mukhang natulog sa kangkungan ang Department of Transportation at saka ang CAAP, yung Civil Aviation Authority of the Philippines. Alam niyo kung bakit? Kasi lumalabas po ngayon sa mga report na yung lahat ng air asset ni dating Congressman Saldico at dating chairman ng Committee on Appropriation na isinasangkot sa malawakang graft in corruption. Abay, nakalabas na raw ng bansa. Wala na raw sa Pilipinas ang mga chopper. Ano ba yan? Chopper at saka mga private jet. Yung aeroplano. Bakit? Ano nangyari? Wow. Kung yumagunita itong mga air asset ni Saldico, pinakita na sa press conference ni Public Works and Highway Secretary Benz Dizon na tinatayang nasa 5 billion. Pero maliit yun, baka hindi lang yun, baka nga isang aeroplano lang, 5 billion eh. Pero more or less yun eh. Ngayon, ang lumalabas, wala na sa Pilipinas. Kaya sinabi ko, baka nakatulog sa pansitan, kangkungan, itong Department of Transportation at saka CAAP, kasi sila yung merong jurisdiction dyan. Sila ang nakamonitor dyan po sa mga private airlines company o private airlines. Paano nakakaalis ng Pilipinas yan? Bakit pinapayagan? Di ba? Mukhang yung sinasabi nating whole of government approach, mukhang merong dapat papanagutin si Pangulong Marcos. Mr. President, pakisilip mo yung DOTR at saka CAAP. Natutulog itong mga ito. Natakasan eh. Unang lumabas na balita, yung bahay ni Saldico dyan sa Valle Verde, nalimas na. Wala nang gamit, iniwanan na, inabando na, nagakot na. Walang nakapigil. Abang ngayon, air asset na wala na. Tapos, ngayon may sinasabi pa nga, kahit na wala na sa Pilipinas, pero hindi naman maibebenta yan. Kahit na hindi maibenta, yung nailabas ng bansa, paano mo hahabulin ngayon yan? Ang balita natin, nasa Singapore. Meron ba ang kapangyarihan ng gobyerno, bawiin yan? Pag nasa labas ng bansa, kung dito nga, hindi nga napigil eh. Ganon silang kabagal. Ganon kahina itong mga ibang ahensya ng gobyerno. Hindi sumasabay, hindi nakakasabay sa direktiba ng Pangulong Marcos na gumalaw ang lahat para panagutin. At kasama dyan sa order na yan, ang pag-hold ng mga asset. Mabuti pa yung Anti-Money Laundering Council at Central Bank. Marami ng na-hold na mga bank account ng mga sangkot na politiko, kontraktor at mga taga-DPWS. Pero itong asset ni air asset, bakit nakawala? Grabe. Paano kung maibenta pa yan? Tayo, hindi tayo naniwalang baka hindi maibenta, baka maibenta yan. Nailabas na eh. Sayang. Dapat pinigil yan. Kung 5 billion ang halaga niyan. Hindi ko naman sinabing yan igaling sa gobyerno o pera ng gobyerno, pero asset yan eh. Doon sa sinasabing bilyon-bilyon kinasasangkutan. Alam ba nyo na may pagtaya na aabot ng mga 20 billion, more or less, ang pwedeng nakuhang pera nitong si Saldico sa gobyerno? Estimate pa lang yun. Kung 5 billion yung air asset, di bahagi yan na dapat hinul para kahit pa paano makabawi, dahang-dahang babawi ng gobyerno ang mga posible na mga pera ng bayan ang ginamit dito. Di ba? Ano inyong masasabi dyan? Please comment and react sa bagay na ito. Naku, ito, wala yatang katapusan itong iringan at patutsada at iba pa between Martires at Remulla. Isipin mo itong ginagawa ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Pinapansin pa ngayon. Para bang minamalipan itong si former Ombudsman Martires. Mahilig daw sa press conference, mahilig daw sa announcement, mahilig daw sa pagbibigay ng mga impormasyon sa kung ano-ano. Wala tayong magagawa. Kanya-kanyang style ng management yun eh. At palagay ko, mas gusto yun ng taong bayan. Kasi nalalaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa, ano ang estado ng kaso, ano ang ginagawa ng ombudsman at kung sino-sino ang mga posibleng kasuhan at mga under investigation. Yun po ang kailangan.
gusto yata nito si Martires na manahimik si Remulla na katulad ng kanyang ginawa. Ultimong salin, itinago. Kaya nga wala nga tayong nalaman kung anong kasong na ipanalo ng ombudsman ng mga panahong yon under Duterte administration at Martires. Kasi wala siyang press conference, walang interview sa kanya, wala talaga totally. Kaya nga yung kanyang ni-reverse na dismissal from service kay Senador Villanueva, controversial. Kasi nagdesisyon siya ng walang announcement. After, wala, dead man. Ngayon na lumabas, 2025, samantalang ang tagal na pala. Ay itong si Ombudsman ngayon, Remulla, everyday may briefing. Kasi from day one naman, sinabi niya, open siya sa media. Actually, nahingi pa nga siya ng tulong. Natulungan daw siya ng mga media para sa mga impormasyon kasi mahalagang makarating sa taong bayan ang mga ginagawa ng mga kinaukulan. Importante yun. Para walang pagtakpan, kung minakalimutan, ipalaala. Kung anong update sa mga ebidensya at kasong ipapile at naipile, malaman. Hindi naman masamang talakayin ang ginagawa ng ombudsman kasi ang ombudsman hindi naman yung korte. Pagdating sa sandigang bayan at iba pang korte, kung ano man, kung saan nakakarating yan, basta korte, yan, limitado na yan. Alam ko yan. Limitado na kami sa media at pagtalakay niya kasi pag nasa korte, ang korte na po ang merong exclusive jurisdiction dyan. Jurisdiction. Hindi na pwedeng pakailaman. Bahala na mga abogado dyan. Pero habang nasa ICI, nasa DOJ, nandyan sa Blue Ribbon Committee, o lalo na sa Ombudsman, kasi yan ang pinakahuling pupuntahan before Sandigang Bayan, abay pwede pang talakayin. Kaya tamang-tama at gustong-gusto ng mga Pilipino, ang araw-araw ay press conference ng Ombudsman. Kung hindi man at walang time si Remulla, yung kanyang assistant at spokesman, magaling din, abogado, si Miko Clavano, nag-a-update sila. Yun ang tama. Itong si Martires, kung ano ng mga pinagsasasabi, mukhang inililihis niya yung kanyang posibleng pananagutan. May mga lumalabas ng iso ngayon na dapat din daw imbestigahan at kasuhan. Pag talagang napatunayan yung itinago at mali ang pagbibigay ng order na ni-reverse ang dismissal from service ni Villanueva. Dahil kung lumampas dun sa 10 days or 15 days na ibinigay para dun sa pagpapile ng motion for reconsideration, hindi na dapat yun pinansin pa. 2016 yung desisyon eh. Tapos 2019 inilabas yung pag-reverse. O di ba ang tagal? Dapat 10 days, 15 days lang ang day or panahon ng motion for reconsideration. Pero mukhang nagkaroon ng hocus-pocus yata. Ayan. Yan ang problema ng nakaraang gobyerno. Kaya patuloy na sinisilip ang kasalukuyang management ng ombudsman kasi malayo sa kanyang style. Wow! Pasintabi na po. Mahalagang walang itago. Mahalagang nalalaman araw-araw ang update ng mga ginagawa ng gobyerno dahil ang taong bayan ang biktima, complainant, yan po sa scam na pinag-uusapang napakatinding korupsyon. Please like and share.